Good day mga kudok, kamusta na kayo? Isa sa mga kinatatakutan nating mga OFW ay ang posibilidad na may mangyaring masama sa mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas. Bago ako magsimula sa trabaho, lagi kong sinisiguro na makapagdasal muna ako. Hindi lang para sa safety namin dito sa UK, kundi pati na rin para sa mga mahal ko sa buhay sa Pinas. Dasal ko na sana dumating ulit ang araw na magkakasama kami ulit. Kahit mahirap ang buhay abroad, tuloy lang ang laban para sa kinabukasan at sa pangarap. Pero kahit anong ingat natin, hindi talaga maiwasan na may masamang mangyayari. Kayo mga kudoks, ano ang naging experience niyo? Minsan, iniisip ng iba na madali lang ang buhay natin abroad, pero hindi nila alam ang bigat ng dala-dala natin araw-araw. Hello mga kudoks, kamusta na kayo? So ngayon ay darating ang aking wife galing ng England kasi lilipat na siya dito sa Scotland for good! As you know, ipag-follow kayo sa mga vlogs ko previously, long distance relationship kami ni Mrs. dito sa UK kasi nga nasa England siya at ako nandito sa Scotland nag-work bilang isang doktor at siya, isa siyang nurse doon sa England. So, hello mga kudoks. So, this is one of the saddest part. So, we're currently here at the train station and my wife is leaving for Exeter. Ngayon, ito yung first day na mag-stay na siya dito for good sa Scotland kasi meron na siyang job dito sa Scotland at ako naman ay meron ding job dito sa Scotland. So, dito na siya mag-stay mga kudok. So, kakatapos lang na night shift ko kanina at night shift na naman ako mamaya. Pero, naisip kong gumawa ng kaunting preparation, kaunting handa para kasi magkasama na kami. At itong Scotland na place ay magiging panibagong home na para sa amin. Alam ko medyo malungkot sa kanya kasi marami na siya na-establish na friends doon sa England. Same din sa naramdaman ko nung lumipat ako dito. At syempre kampante na kami doon, comfortable na kami, may bahay na kami din doon at marami na kami mga gamit. So at the same time, familiar na kami sa lugar, kampante na kami sa workplace namin. Pero kailangan mag-move on may work ako dito, so at least si Mrs. ay nakakuha din ng work dito. So magkasama na po kami, mga kudoks. So masaya ako dahil dumating na ang araw na to na hindi na kami magiging LDR after 1 year na palipad-lipad kami from England to Scotland, Scotland to England. Nakakapagod, napakagastos at napaka-time consuming mga kudoks. Siyempre malungkot kasi nasa abroad ka tapos malayo kayo sa isa't isa. So napakahirap na setup. Pero I'm really happy and thankful to God na na-surpass namin ang yugto na to na LDR kami dito sa UK. So ngayon mga kudoks, naisipan kong i-surprise si Mrs. kahit na night shift ako mamaya. Kailangan ko matulog. So kakaunting handa lang yung naisip ko. So ito yung naisip ko mga kudoks. So isipan kong maglagay ng banner na nagsabing welcome home. Tapos may wallpaper dyan sa laptop ko na nagsasabi na welcome to Scotland. At may wine, tsaka cake. Ay, nakahulog pa yung banner. So ito na nga yung simple kong surprise mga kudoks. Banner, wine, at tsaka cake. At welcome to Scotland na wallpaper para kay Mrs. So napaka-excited ko na mga kudoks na darating na si Mrs. So currently nasa plane siya. So darating siya ng mga 4 PM mamayang hapon. So matutulog muna ako. Tapos hopefully safe yung ride niya at sana ma-surprise siya dito sa munti kong surprise para sa kanya. So I'm so happy mga kudoks na finally magsasama na kami ni Mrs. dito sa Scotland. Hi mga kudoks! Nandito na si Bibi! Ang wife ko! Yee! Hindi na capture kanina yung pagdating niya pero kumain kami ng First meal, Jollibee. Wow! The best eating. Welcome to Scotland! Pero tulad ng lahat ng beginnings, may challenges talagang kasama. Minsan madali,
Minsan, sobrang hirap. At minsan naman, kailangan mo nang mag-let go at ipasa kay Lord ang lahat. Kakarating lang dapat ni Mrs. dito sa Scotland. Pero, kailangan ko na namang lumipad pauwi ng Pilipinas. Isa sa pinakamalungkot dito ay hindi niya ako masasamahan. Bago pa lang siya sa trabaho at kailangan pa niya ng OEC o yung Overseas Employment Certificate para sa new hospital niya. Kahit emergency, hindi siya pinayagang umalis dahil bagong lipat lang siya. Pinayagan siya ng hospital pero hindi in-advise ng Department of Migrant Workers ng Pilipinas. Sabi nila baka ma-stranded siya ng 2 to 3 months sa Pilipinas if ever talagang aalis siya ng United Kingdom. Pagdating sa airport, ang daming tao. Iba-iba ang dahilan ng bawat isa. Vacation, business trip, uuwi sa pamilya. Ikaw, alam mo ba kung bakit ako umuwi ngayon? Tara, samahan niyo ako sa biyahe. Sa flight mula Qatar to Manila, halos lahat ng pasahero Pinoy. Siguro karamihan mga OFW mula Middle East. Mga 3 lang kaming galing ng United Kingdom. The rest sumakay from Qatar. Feeling ko 90% ng eroplano puro mga kabayan nating Pinoy. Pagdating sa Manila, ayun, ma'am or sir agad ang tawag. Ang ganda na pala ng NAIA kahit busy. Ang bilis din ng immigration. Wala na pala yung old strip ng restaurants sa taas ng Terminal 3. May bagong wing na at sosyal na yung mga shops. Pero kahit nasa Pinas na ako, may lungkot pa rin. Sana bakasyon lang ito. Pero hindi eh. Isa ito sa kinatatakutan ko simula pagkabata. Before ako pumunta sa next flight ko, namasyal muna ako ng kaunti dito sa Terminal 3. Ang daming mga shops. Kumain muna ako sa Mary Grace. Paborito to ng nanay ko. Grace pala ang pangalan ng nanay. Bumili ako ng beef tapa. Bibili din sana ako ng cheese roll at saka ensaymada, kaso naubusan sila. So ito, papunta na ako sa next flight ko. Mabuti na lang yung Cebu Pacific ay nasa same terminal lang dito sa Terminal 3. Finally, final flight, Manila to Kalibo, Aklan. Susunduin daw ako ni tatay at ni uncle dun sa Kalibo Airport. At ito na nga mga kudoks, ito pala ang dadatnan ko. Wala na si nanay. Ang lungkot ng bahay. Ibang-iba na ngayon na wala na siya. Hindi ako makapaniwala. Nasaan na yung mga panahon na nandito pa siya nung bata pa kami. Tapos na pala yung chapter na yun. Nasa UK na ang buhay ko ngayon. Pero malaking parte ng puso ko nandito pa rin sa Pilipinas. Hindi ko inakala, hindi ko matanggap agad. Hindi ako masyadong nakaiyak. Parang hindi pa nagsisink in. Si tatay, matanda na rin. Wala na ang asawa niya. Buti na lang, nandito pa ang kapatid ko para maalagaan sila. At buti na lang, si Lord nandyan palagi. Di talaga niya kami pinabayaan. Nay, nasaan ka man ngayon, I just want to say, I love you, Nay, and I miss you. Gabayan mo pa rin kami, lalo na si tatay. Sorry, Nay, hindi kita naabutan. See you soon, Nay.